Hello guys, welcome sa Pinoy Recap PH. For more Manhwa Tagalog Recap, paki-like, comment, and subscribe na rin po and hit the notification bell para ma-update ko kayo pag may bago tayong upload. Maraming salamat. God bless. Bago tayo magsimula mga idol, shout out muna sa mga sulit na sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman thank you. God bless. Ang org at ipinatawag niya ang aklat ng mga patay. At sa wakas ay nakuha na niya ang kasanayang nakuha ni Woojin ng maaga sa Fat-Al. Pinutol nito ang mga lalaki at ang piitan ng Hellhound nang makarating sa ikatlong palapag. Nasa dumi si Gina at sinabing hindi madaling labanan ang mga kalaban. Nakikita namin ang isang maliit na worm skeleton na lumabas mula sa kanyang armor na nagsasabing hindi niya akalain na magiging ganito kahirap at kung paano namamatay ang karamihan sa mga manlalaro na pumasok sa sahig na ito at tinanong si Jenna kung bakit niya iyon iniisip. Sinabi ni Jenna na wala siyang ideya at nagtanong ang sinasabi niya. Naririnig namin ang tunog ng mabibigat na stomp at sinabi niyang wala siyang oras para mag-solve ng quiz. Nakita namin ang isang higanteng dambuhala na nakatayo sa harap ni Jenna. Mabilis na pumasok si Jenna at sinimulang kunin ang mga kangkol ni Big Chungus. Binasa nito ang pattern ng pag-atake niya at pag-atake kung saan siya pupunta, dahilan para tumalon si Gina sa hangin para maiwasan ito. Habang nasa himpapawid, tumingin si Gina at sinuntok sa tagiliran niya, at habang inilulunsad siya, tumalbog siya sa sahig at dumapo sa gilid ng isang cliff. Nahulog siya sa butas na kasing laki ng tao na iniwan niya at sinabi ni Woojin mula noon. Allergy siya sa mga pagsusulit, sasabihin niya ang sagot dahil nangyayari ang mga aksidente habang sinusubukang i-conserve ang kanilang kapangyarihan sa ikatlong palapag sa paghahanda para sa ika-4. Ngunit ang pagtitipid ng enerhiya laban sa pipi ng isang amo na si Gina ay sumigaw sa kanya, nagtatanong kung bakit niya alam ito at iniwan siyang mag-isa at nagtanong kung kailan darating ang mga lalaki. Patuloy na pinag-uusapan ni Woojin ang tungkol sa pagsusulit, pagkatapos ay sinabi niyang naisip niya na si Gina ang hahawak nito ng mag-isa at siya naisip na hindi ito magiging issue dahil mayroon din siyang Nemean Lions leader. Binanggit ni Gina kung paano siya nakatanggap ng matinding pinsala ng maraming beses, ngunit ang kanyang immortality blessing ay hindi nag-activate ng isang beses. Nakita namin na ang balat ng leon ng pagkain ay nabasag lang. Si Piggy Woojin ay nagsimulang magsabi mula nang siya ay nagkakatawang tao, siya ay magpapadala ng suporta, at si Gina ay hinawakan siya. Sinabi na iniisip niya na ito ay gagawin sa karaniwang paraan at na siya mismo ay maaaring gawin ito. Woojin ay ngumiti at sinabi ni Ginas na siya hahawakan ito, kaya gawin ang sarili niyang bagay, sabi ni Woojin sa kanya. Kung kailangan niya ng tulong, ipaalam sa kanya. Si Jenna ay nakipag-usap sa ganap na unit at sila ay umuungal sa isa't isa habang sila ay dumiretso sa isa't isa. Ang naririnig lang namin ay ang shockwave mula sa kanilang sagupaan. Pinutol nito si Woojin na nagsasabing sa wakas ay natagpuan na niya ito at nakatingin sa isang bundok ng mga buto. Kinuha ni Woojin ang isang bungo na nakasuot ng samurai helmet at sinimulang basahin ang mga alaala nito. Nakita namin na isa ito sa mga lalaking nagpahiram ng Shield of Aegis at nagtataka sila kung ano ang impyerno ng Hound. Mabilis silang nahubog ng Boss Ogre at nagsisisi siya na iniligtas nila ang kanilang lakas sa simula. Habang nagsisimula silang matalo sa amo na halimaw, lumuhod sa harap niya ang isa sa mga kampo ng lalaki at humingi ng tawad sa kanya. Sinabihan siya ng kapitan na huwag mag-alala at siya ang pabaya at iniabot sa kanya ang kalasag na nagsasabing patayin ang Hellhound at bumalik sa Swordmaster. Sumigaw ang lalaki para idilat ng kanyang kapitan ang kanyang mga mata. Nabigo ang 4th floor at maging ang kanilang pinakamahuhusay na miyembro at sinimulan niyang si Detective Conan ang mga katotohanan at nagtataka kung paano sila natalo gamit ang kalasag dahil sapat itong malakas para makayanan ang pag-atake ng Hellhound, ngunit malalaman niya ito sa ibang pagkakataon. Hindi na siya makapaghintay para makita ang mukha ng Swordmaster nang umalis siya sa piitan na may kasamang aegis na kalasag. Nagbabrowse ito sa Shanghai ng balita at nagbabrowse siya ng mga artikulo tungkol kay Isaac na nasa piitan sa loob ng 17 araw at kung paano niya ito tatanggapin at kung paano ang Gayorg sa balita ngayon bilang isang necromancer din ang mga tao ay nagkomento na siya ay isang copycat ni Isaac.
Pagkatapos ang ilang mga tao ay nagsasabi na si Isaac ay parang patay pa rin, kaya hindi mahalaga. Sinabi niya na si Woojin ay namatay mula sa Swordmaster, at ngayon si Isaac ay nakahiwalay sa isang piitan at malamang na mamamatay din. At ngayon si Georgie ay gumagalaw ayon sa kanilang mga plano, kaya ngayon ang opinyon ng publiko ay bumalik sa kanilang pabor. Sinabi niya kay Sejin na mukhang nahulog ang lahat sa kanilang mga kandungan. Ngumisi siya at tinanong kung sa tingin niya ito ay nakakatawa. Tinatanong niya kung may problema. Sinabi niya sa kanya na 3 taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang gate sa Seoul at nagtanong kung naaalala niya ito. Ang lalaki ay ama ni Lee. Sabi ni Segin. Ang lalaki ay may parehong mga saloobin tulad ng makintab na buhok ngayon, then reminds her he did it out of the dungeon and that made his position even stronger. At pagkatapos tingnan ito ng iba, siya ang gumawa sa kanya kung ano siya ngayon. Hindi ba nakakatuwa na nagpapasalamat siya para dito? Sinabi niya na si Isaac ay katulad niya at bet niya ang Shanghai ay may parehong mga iniisip, pagkatapos ay sinabi kung siya ay gumawa ng ito ay nais niyang makilala siya kahit isang beses. Pinutol nito ang dambuhala na natalo at nag-level up si Jenna. Halatang pagod na siya at umupo sa tabi ng bangkay nito. Naglakad si Woojin na nagsasabing natapos ito nang mas mabilis kaysa sa inaakala niya at nagdala siya ng ilang lalaki kung sakali, pero mukhang solo niya ito. Tinanong ni Jenna kung mukhang okay siya at kung paano siya halos mamatay. Tinanong niya kung nagtatago lang siya sa malapit at tinanong ni Woojin kung bakit siya gagawa ng isang bagay na nakakahiya. At sigurado siyang sinabi niya sa kanya na susuportahan siya kapag naging masama. Ngayon ay maaari na silang dumiretso sa 4th floor. Sigaw ni Jenna habang dinala siya ng mga skelly boys sa gate. At napapangiti si Woojin na pinapanood ito. It cuts to Second saying things are going according to plan, at Lee nagtanong kung ang ibig niyang sabihin ay Hellhound Donjon. Sabi niya at lahat ay nanonood ng balita, sa pag-aakalang si Isaac ay wala na. Tinanong ni Lee kung ang Hellhound ay mas malakas kaysa sa Hatchling. Sabi ng pangalawa, kaysa mas malakas ito, mas delikado lang dahil huminga ang apoy, magpapasindi ng apoy hanggang sa matunaw ang target. At habang may mga bagay na umiiral na may katangian ng absolute defense, kung hindi man lang yon level, hindi mo ito maklear. At na si Regan ay mas mahusay kaysa sa isang trolls. Tinanong ni Lee kung magiging okay si Jenna at sinabi ng dalawa, NB, na huwag mag-alala at habang siya ay normal lang. Tinanong ni Second kung nagkaroon na ba ng madaling piitan at kailangan nilang maghintay at maniwala. At si Jenna ay may Woojin din, kaya huwag kang mag-alala dahil magiging maayos din sila. Umakyat ito sa 4th floor at nakita namin si Woojin na umakyat sa isang cliff habang nasa likod niya ang Aegis Shield at nagast out siya. Sinabi niya na ito ay natagalan at ito ay nasa isang nakakainis na lugar at kung wala ang mga mata ni Anubis ay hindi niya ito mahahanap dahil sa kung saan nila ito ibinagsak. Si Gina ay sumigaw sa kanya at sinabihan siyang bumangon at tulungan siya. Isang aso ang tumalon kay Gina at tinatrato niya ito na parang sandbag, nagtatanong kung gaano katagal maglilibre si Woojin. At bakit siya lang ang gumagawa ng trabahong ito sa lahat ng oras. Tinanong ni Woojin kung ano ang ibig niyang sabihin doon, at tinanong ni Gina kung talagang hindi niya alam at siya lang ang nasa mapanganib na mga sitwasyon. Hinawakan niya ang isa pang aso sa lalamunan nito at sinuntok ito na nagsasabing dapat tratuhin ng patas si Tanker. Tinatanong niya kung talagang sa tingin niya ay hindi siya masasaktan ng mga sugat at naglalaro lang siya sa ikatlong palapag dahil masyado siyang engrossed sa paghahanap ng kalasag. Nagulat si Woojin sa isang bagay at nakita namin habang patuloy na nagsasalita si Jenna. Ang hininga ng Hellhound ay inilunsad sa kanya at siya ay lumingon upang mapansin ito at pagkatapos ay ang hininga ay tumalbog. Binuksan ni Gina ang kanyang mga mata at nakitang hinaharangan ni Woojin ang pag-atake gamit ang kanyang kalasag at kung paano hindi masisira ang kalasag. Huminto ang Hellhound sa pagpapaputok ng laser nito at nagsimulang humina ang apoy. Nagulat si Gina at sinabi ni Woojin sa kanya na ito ang Aegis Shield na hinahanap nila at tinanong niya kung talagang iniisip niya na naglalaro lang siya ngayon. Sabi ni Jenna na, at ito ay isang dulas lang ng dila. Dahil nagalit siya at sinabing tama ang kanyang plano.
Ibinigay ni Woojin ang kalasag sa kanya, nagtatanong kung oras na ba para umalis sa kalasag ay may ganap na pagtatanggol sa ikalawang nabanggit. Sinabi niya sa kanya na mag-ingat sa mga hellfire kasi ilalabas siya pag natamaan siya. Sinabi ni Gina na walang problema kapag mayroon siyang kalasag. Sinabi sa kanya ni Woojin na mayroon siyang sasabihin sa kanya at bumalik ang isa pang pag-atake. Sinabihan siya ni Woojin na umiwas at nakita naming unti-unti nilang iniiwasan ito. Nataranta si Gina dahil nasa harap lang nila ang Hellhound pero ngayon ay inatake sila mula sa likuran. Tumingin si Gina sa paligid at nakitang may pangalawang Hellhound. Sinabi ni Woojin na, gaya ng inaasahan sa mga alaala na nakita niya, ganito sila nabigo sa kalasag noon dahil may dalawang Hell Puppies. Nagulat ang mga mata ni Gin at gumawa ng isang nakakatakot na one-liner at nagtanong kung may katuturan ba na dalawa sila. Hinarangan niya ang isa pang pag-atake mula sa Hellhound at tinanong niya si Woojin kung ano ang plano dahil iisa lang ang kalasag. Sinabi niya na humarang lang siya dahil naisip niyang nasa likod niya si Woojin at nagtanong kung saan siya tumakbo. Sinabi ni Woojin na tama siya at wala silang magagawa kung magkadikit at kaya niyang hawakan ang isa gamit ang isang kalasag, tama ba? Sabi ni Jenna ngunit paano ang susunod na sinabi ni Woojin sa kanya sa likod at si Jenna ay mabilis na si Captain America ang umatake ngunit sumisigaw at nakuha. Inabutan ng nag-aayos na. Nakita namin si Gina na nagliliyab, sumisigaw tungkol dito. Siya ay natamo ng hindi maapula na apoy. Nagsimulang magpagulong-gulong si Gina, sinabihan siyang patayin ang apoy. Sinabi ni Jenna na huminto sa pagkataranta at tanggalin ang baluti. Mabilis itong hinubad ni Gina at sinabing hindi ang temperatura ang problema. Walang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Nagsisimulang umungol at umungol ang Hellhounds. Ang iba pang maliliit na aso ay nagsimulang dumagsa patungo sa kanila at sinabi ni Gina na sila ay nasa problema. Mabilis silang napaliligiran ng dalawang Hellhounds at ng kanilang maliit na hukbo ng aso. Sinabi ni Jenna na hindi sila maaaring mag-ingat lamang sa apoy ng impyerno ngayon. At sinimulan niyang labanan ang mga aso habang tumatalon sila sa kanya. Tinanong niya si Woojin kung ano ang plano, ngunit sa halip ay nakita niyang hinahatak niya ang mga pisngi. Nagsimulang maglaro si Woojin ng Fruit Ninja kasama ang ilan sa mga aso at nagsimulang gunitain ang mga lumang araw. Nalaman namin na ang piitan sa negatibo, 8 palapag na nilisan niya kasama ang Mesha Guild ay may mga amo na si Cerberus at itinuring nito ang mga asong impyerno na parang mga kamay at paa nito. Nakita namin si Woojin sa ibabaw ng bangkay ni Cerberus at tumingin siya sa paligid sa mga bangkay ng Hellhound. Bumalik ito sa kasalukuyan at hinahati niya ang isang aso, sinabing siya ay nanghuli ng 23 Hellhound ng mag-isa. Pumunta ito sa bahay ng dalaga at nakita namin siyang nagtatanong sa sekretarya tungkol sa buhay ni Woojin. Sinabi niya sa kanya na nagpadala siya ng sulat sa kanila. Ang batang si Juan ay nagsimulang magbasa ng isang liham na nagsasabing siya ay peke ang kanyang kamatayan dahil sa patuloy na pagbabanta. At siya ay ngumiti sa katotohanang siya ay buhay at sinabi na siya ay imposibleng maalis. Sinabihan niya ang sekretarya na mag-ingat upang hindi ito makalusot at maisakatuparan ang kanyang kahilingan. Sinabi niya na okay, ngunit sinabi niyang tama ang mga isyu sa pag-uugali at tinanong niya si Young kung talagang pinagkakatiwalaan niya ang sulat. Ngumisi siya at sinabing hindi siya naniniwala sa kanya sa simula pa lang at kasangkapan lang siya sa kanya at maswerte siya na buhay pa siya. Na maibabalik niya ang kanyang puhunan at babayaran niya ito sa panloloko sa kanya. Bumalik ito sa isang Hellhound na umuungal nang bumagsak ito sa sahig at patay na. Pinapanood siya ni Gina at tinawag siyang halimaw dahil sumugod lang siya nang walang anumang bagay na humarang sa apoy ng impyerno at naisip niya iyon. Ito ay isang hiling na kamatayan, ngunit ang kanyang mga paggalaw ay parang nakikita niya ang mga pag-atake bago sila dumating. Ngunit hindi iyon maaaring. Totoo kasi first time niyang makipaglaban sa isang Hellhound, diba? Nagtataka siya kung paano ito posible at tinitingnan niya ang isang kabuuan na naiwan ng apoy ng impyerno at napagtanto na hindi mahalaga kung hindi siya matamaan. Sinabi ni Woojin na isa na lang ang natitira at nakita namin ang mga batang lalaki na nakikipag-squaring sa Hellhound. Sinabi ni Woojin na ang sandata na gawa sa buto ng hatchlings ay matutunaw ng mabilis
at binuksan niya ang kanyang inventaryo habang ang mga ito ay humawak sa sahig na nakapalibot sa kanya. Siya, at ang sabi ni Woojin ay boring na ngayon at oras na para tapusin ito. Mabilis na tumakbo si Gina, sinabihan siyang huminto. Nataranta si Woojin at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi ni Gina, ayaw niya ng libreng sakay at pride din siya, kaya ipaubaya sa kanya ang huli, Woojin at. Siyempre, at iniabot kay Woojin ang shield habang kumukuha ng bone spear. Sabi niya kapag naisip niyang maging pabigat, hindi siya upo. Nagsisimula siyang maalala ang isang liga sa high school na bumagsak sa opisina, at sinabi niya na may mga taong kailangan din niyang protektahan, habang siya ay humihikbi sa pangalawa. Sabi niya kailangan niyang maging mas malakas kaysa sa kasalukuyan. Ito ay humahampas sa gitna ng isang gubat, at nakita namin ang ilang lalaki na nakahanay na ang kanilang mga kamay ay nasa itaas ng kanilang mga ulo. At sa loob ng isang gusali ay naglagay ang isang lalaki ng isang briefcase na nagsasabing may babayaran siya. Isang batang babae na nagngangalang Shakira mula sa Thunderbird Guild ang nagtanong kung ano ito at ang lalaki ay ngumisi. Sinabi ang bayad nito. Malinaw na ang mga tao sa labas ng firing squad ang mga taong sumuko at sinabi ng lalaki ang pagbabayad nito para sa pagpapaalis ng mga katutubong manlalaro sa paligid ng gate. At ang negosyong iyon ay madali salamat sa kanya. Binibilang niya ang pera at sinabihan siyang putulin ito at tinanong kung talagang iniisip niya na itinaya niya ang kanyang buhay para sa isang maliit na halaga. Sinabi niya na sinabi ng kanyang pinuno na dapat mayroong isang item o isang pahina ng kasanayan at sinabi ng lalaki na alam niya ang tungkol sa kanilang mga kondisyon sa pangangalakal, ngunit sila ay nasa isang masikip na lugar. Sa kasalukuyan ay maaari lamang silang bumili ng mga item sa black market. At dahil ang mga piitan sa malapit ay hindi mahawakan, ang mga bagay ay mahirap makuha. Hinampas niya ang kanyang kamay sa mesa, at sinabi sa kanya sa walang batas na lugar na ito ng Amazon, ang mga salita ng pinuno. Ay ang batas. Hinawakan niya ito sa kanyang kwelyo at tinanong kung bakit iniisip ng isang kulisap na tulad niya na magagamit niya ang kanyang dila na nagsasabi sa kanya ng isa pang salita at pupunitin niya ito at ipapakain sa mga aso. Tinakpan niya ang kanyang bibig habang binabawi niya ang kanyang kamay. Siya moveless sa kanya na humihiling para sa kanya upang iligtas siya. Ipinasok niya ang kanyang mga daliri sa kanyang bibig at pagkatapos ay umikot ang mga mata ng lalaki at natamaan ng kidlat at siya ay naging malutong at bumagsak sa sahig. Pumasok ang isang lalaki at sinabihan siya na huwag mag-aksaya ng oras at nalaman namin na siya ang pinuno. Tinanong niya kung bakit nakikipagnegosasyon siya sa mga bog at naglalagay ng pahina ng kasanayan. Isa itong pahina ng kasanayan para sa pagpapatawag ng Illich at nalaman natin ang kanyang pangalan. His new eyes are while like he fried that guy. It cuts to the hellhound and we see it's been made a porcupine by Jenna and it falls to the floor. Pero nasa sahig din si Gina. Ang kanyang pagpapala ay nag-activate at binuksan niya ang kanyang mga mata, sumisigaw at inihanda ang kanyang sandata. Ngunit hinawakan ito ni Woojin at tumingala si Gina upang makita si Woojin, sinabihan siyang hilahin ang kanyang sarili. Nagtanong si Gina tungkol sa Hellhound at tinanong kung pinatay ito ni Woojin habang nakadapa siya. Itinuro ni Woojin ang likod at sumilip si Gina at nakita ang bangkay nito. Gaya ng sabi ni Woojin, wala siyang ginawa, kaya pinatay ito ni Gina ng mag-isa. Pinutol nito ang pagtap ng batang si Juan sa kanyang mesa, sinabi kay Woojin na patuloy siyang nagulat sa kanya, at isipin na niloko niya siya, at naisip niya na patay na siya. Humingi ng tawad si Woojin, sinabing dayain mo ang iyong mga kaibigan. Bago man linlang ang mga kaaway. Sinabi ng batang babae na totoo iyon, ngunit dapat niyang malaman na hindi niya dapat subukang linlangin muli at ang mga ganitong uri ng kalokohan ay nagagalit sa kanya at naglalabas ng aura sa paligid. At sinabing ayos lang. Sinabi niya kay Woojin ang isa pang bagay at naghagis ng papel sa kanyang mesa. Sinasabing si George ang kausap niya noong nakaraan at nainistorbo niya siya. Ang media ay gumagawa ng ilang uri ng tunggalian, ngunit iba ang gusto niya. Kailangan niyang mapanatili ang isang walang kapantay na imahe, kaya natatangi si Isaac at hindi na kailangang makipagtalo sa paligid ng Bosch.
Sinabihan niya si Woojin na dalhin si Isaac sa bodyguard or tinanong ni Woojin kung ito ba ay para mas maging kapansin-pansin siya at sinabi niyang dapat niyang sulitin ang kanyang puhunan. Okay lang ang sinabi ni Woojin at binigyan siya ng Lightning King. Bagong mata. Si FR1 na dalaga ay nalilito at nagtanong kung bakit niya siya binabanggit. Sinabi ni Woojin na ito ay dahil mayroon siyang kakayahan na gusto ni Isaac. Pinutol nito ang Swordmaster, pinutol ito kay Tommy Matt, at pinag-uusapan niya kung paano hiniling ni Isaac ang singsing ni Solomon kaysa sa Aegis Shield. Sinabi ni Sakura na oo, at sinabi niyang kasalanan niya ang pag-alok ng kalasag noong una, kaya hindi ito maiiwasan. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung paano sa mundong alam niya na nasa kanila ang singsing. Sinabi niya sa kanya na hindi siya iyon at nanunumpa dito. Sinabi niya sa kanya na hindi siya nagdududa sa kanya, ngunit tila mayroon silang isang daga na nag-leak ng impormasyon. Lumuhod siya, sinabing hahanapin niya ang taksil at aalisin sila. Kasama si Isaac. Sinabihan siya ng Swordmaster na hayaan ito, sabi niya, ngunit, at sinabi sa kanya ng Swordmaster na batay sa bilis ng kanilang paglaki, makikita nila siya ng personal. Napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin nito at sinabi niyang oo. Hulaan niya na kailangan niyang maghintay minsan dahil makukuntento lang siya sa pamamagitan ng paglaslas sa mga ito. Marami itong ipinakita kay Tommy na mga banig at mga punong pinutol sa kalahati. Bumabalik ito sa taguan ng mga Thunderbird at kausap ni Shakira si Woojin, nagtatanong kung multo siya o zombie. Mas malapit daw ito sa multo dahil mas convenient ito sa trabaho niya. Sinabi niya na siya ay nagpapanggap na patay habang inaasikaso ang trabaho ni Isaac. Sinabi niya na hindi ito mahalaga, kaya kunin ito kahit anong gusto niya. Nagkomento siya sa kung paano siya nagsasalita at nagtatanong kung naiintindihan niya kung saan niya binibitawan ang kanyang bibig ng ganoon. Iniisip na ng buong mundo na patay na siya, kaya wala akong problema dito. Napangiti si Woojin, sinabing oras na para huminto sa pagsasalita at kung gusto niyang ipaglaban ang pantay na karapatan. Pantay na kaliwa. At gusto niyang diretsyo sa punto. Iniisip niya ang utos ng mga pinuno at sinabing makikinig siya sandali. Sinabi ni Woojin na narinig niya na nakikipagpalitan ang Lightning King at tinanong niya kung ano ang mahalaga. Sinabi niya na ang isang tao ay maaaring isama sa palitan, tama ba? Nagulat siya. At sinabi niyang iniisip niya kung ano ang makukuha niya sa pagbebenta ni Isaac sa kanyang guild. Tumawa siya na sinasabing hindi siya naririto para makipag-ayos sa ngalan ni Isaac, kundi para ibenta si Isaac. She slams her foot, saying she was going to take it easy on him, asking if he's kidding. We hear the Lightning King says interesting, and Woojin turned around to see him behind her. Shakira call out to him and New Eyes asking if he'll kailangang magbayad ng kilo at sinabi ni Woojin na hindi. Si Shakira ay hindi nakaimik at sinabi ni New Eyes na ito ay isang kaakit-akit na alok at sinabi sa kanya ang higit pa. Nagpuputol ito sa isang campfire kasama sina Gina at Woojin. Tinanong ni Gina kung talagang gagawin nila ito at tinanong ni Woojin kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Sinabi ni Jenna na ito ay sobra-sobra kahit para sa kanya, sinabing sila ay namatay at nabuhay muli. Nagtatanong si Woojin kung ginawa nila. Tinanong ni Jenna kung masyadong mabilis na dumiretso sa isang A+ na ranggo. Tinanong ni Woojin kung natatakot siya at tumahol si Jenna na sinasabing palagi niya itong pinuprovoke. At tinanong niya kung mahuhulog ba siya muli sa pagtatanong kung sa tingin niya ay tanga siya. Sabi ni Woojin may tao dito at lumingon si Gina at nakita niya ang isang babae na papalapit sa kanila, hello, at nakilala siya ni Woojin. Sinabi niya na mag-rate siya sa kanila bukas at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Michelle mula sa Mesha Guild. Nagsimula siyang mamula at parehong nagsasabing siya ay isang malaking tagahanga. Nagtataka si Woojin kung bakit siya narito at pagkatapos ay naalala na siya ay namatay sa piitan na ito at nakita namin ang kanyang mga kasamahan na nagdadalamhati sa kanyang pagkawala. Sinabi ni Gina na mabuti na lang at naisipan niyang maging fan niya. Tinanong niya kung gusto niya ang kanyang pirma at sinabi niyang hindi at sinabi niya na huwag siyang magmukhang malamig ang loob. Mabilis niyang ibinalik yon at nagalit si Piggy dito. Sa kalaliman ng piitan, nakita namin ang Mesha at Thunderbird Guild at nagtatampo pa rin si Gina. Naalala ni Woojin ang kanyang pag-uusap na may mga bagong mata
at sinabi sa kanya ni Woojin na siya ang kumokontrol kay Isaac mula sa mga anino at nagtanong kung sinadya niyang paniwalaan ito. Sinabi ni Woojin na tama at sinimulan siyang sigawan ni Shakira at pinigilan siya ni New Ayes. Sinabi ni Woojin na narinig niya ang mga bagong Ayes bilang kolektor ng mga item at kasanayan, ngunit dahil sa limitasyon sa antas, mayroon siyang issue sa supply at demand, kaya bibigyan niya siya ng mga pag-atake sa piitan. At kung gagamitin niya si Isaac, magagawa niyang pumasok sa mga piitan na karaniwan niyang hindi nagagawa, at pagkatapos ay makapasok sa alinmang piitan. Of course, if they meet each other's conditions, that is, New Ayes smirks, saying there must be something he really wants. Tama na, sabi ni Woojin. Sumagot si New Ayes na nagsasabing tumanggi siyang kumita ng mga deal at sinabing hindi siya sigurado kung ano ang gusto niya. Ngunit ang kanyang interes ay hindi hinihila at kung talagang gusto niya ang kanyang mga bagay pagkatapos ay bumalik na may isang mas mahusay na alok. Na-curious siya tungkol sa pagbebenta niya kay Isaac, ngunit mukhang hindi gaanong. Nagsimulang ngumiti si Shakira at sinabing mukhang tapos na ang mga negosasyon at nagtanong kung dapat ba niya itong alisin dahil wala na siyang silbi sa kanila ngayon. Sinabi ni Woojin na ang piitan na nasa Amazon ay ang piitan ng Cyclops at narinig niya na naglalagay si New Ayes. Isang pangkat ng pag-atake na magkasama. Sabi ni New Ayes at tumugon si Woojin na sinasabi sa kanya na kukunin niya si Isaac na linisin ang piitan. Ang sabi ni New Ayes ay isang nakakatawang biro at sinasabi niya na si Isaac, nakakatapos lang sa 4 na palapag na piitan, ay susugod sa 5 floor. Nagsimula siyang tumawa ng baliw at sinabing ang kanyang kumpiyansa ay baliw at siya ay nakagawa rin ng kabaliwan sa antas na yon. Woojin, mag-uusap na naman sila. Tinatanong niya kung ang presyo ay Isaac's body. Sumagot si New Ayes na nagsasabing hindi niya binibili si Isaac, ngunit mas matalinong bilhin si Woojin at magtanong tungkol sa pagtatrabaho sa ilalim niya. Iniisip ito ni Woojin at sinabi ni New Ayes na kailangan muna niyang masuri dahil marami siyang hinala. Isang araw na ang nakalipas mula nang pumasok sa piitan. Nakita namin si Gina na nakikipaglaban sa isang dambuhala at tinanong niya si Woojin kung ano ang sasabihin niya kay Yongwang. Tinanong ni Woojin kung ano ang ibig niyang sabihin at sinabi ni Gina sa kanya na halatang kinakampihan nila ang mga bagong mata. Tinatanong kung ano sa tingin niya ang gagawin ng batang siguan. Tinanong niya kung may plano siya at sinabi ni Woojin na wala siya at magiging blunt lang siya. Nagulat si Gina dito at sinimulan siyang hampasin ng dambuhala, ngunit mabilis niyang iniwasan ito. Pagkatapos ay tumalon sa sahig, lumipad diretso sa mukha ng yogurt, sinuntok ito, natumba ito. Si Woojin ay nanonood mula sa isang balangkas habang alabok ang ulap sa kanyang paningin. Nagsimulang maglakad palabas si Gina at hinampas ang skelly boy sa ulo nito. Tinanong si Woojin kung iyon ba talaga ang plano niya. Nagtatanong kung nandoon siya sa pag-iisip. Sinabi sa kanya ni Woojin na imposibleng maiwasan ang batang si Juan at hindi nila siya malinlang, kaya ang katotohanan ang pinakamagandang gawin. Hinampas ni Gina ang ulo ng mga batang skelly na nagtatanong kung paano ito ang pinakamahusay. Tinanong niya kung sa palagay niya ay magiging katulad ng nakikita ko ang dalaga at hahayaan na lang siya. Pagkatapos ay itinanong niya kung nakalimutan niya ang kanyang init ng ulo. Lumakad si Woojin na nagsasabi sa kanya na mayroon siyang hindi pagkakaunawaan at kung ibabahagi nila ang kanilang koneksyon sa New Ayes sa batang si Juan, gagawin ba niya sa tingin ba nila? Ay nagtaksil sa kanya. O New Ayes. Ito ay umaabot sa 23 araw pagkatapos pumasok sa Cyclops Donjon at nasa loob kami ng Minotaur's Labyrinth. Nakikita namin si Jordan na nakikipaglaban sa ilang goblins, ngunit patuloy silang umiiwas sa kanyang mga pag-atake. Tinanong niya ang kanyang miyembro na si Kyle kung paano ito nangyayari sa kanyang panig at sinabi niya sa kanya na ito ay pareho dito. Tinanong ni Jordan si Michelle kung kailangan pa niya ng oras. Ito ang mga dating kasamahan ni Woojin. Habang sinisimulan ni Michelle na tipunin ang kanyang mana para sa isang pag-atake, nabuo ito sa kanyang mga tauhan at mga goblins. Pansinin ito. Sinabi ni Jordan kay Kyle na protektahan siya at ang mga goblins ay sumugod sa kanya. Ang mga mata ni Michelle ay kumikinang na dilaw at nakita namin ang isang pagsabog na lumitaw. Si Jordan ay nagkomento sa kung paano ang kanyang hadlang ay mahigpit
at habang ito ay isang mataas na antas ng piitan, ang kahirapan ay money at ang mga mandurumog ay patuloy na lalabas. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa kung anong landas ang tatahakin, at nakita namin ang isang duwende na kumikibot sa sahig. Habang patuloy nilang pinag-uusapan ito, nagsimulang gumapang ang isa sa mga duwende mula sa sahig. Lumingon si Jordan at napansin ito, ngunit tumalon ito kay Michelle. Lumingon siya at nakita si Ae na tumatalon diretsyo sa kanya. Nakita namin ang mga tumalsik na dugo at natakot si Michelle, at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata upang makita ang bangkay ng duwende sa sahig. Na ikinatakot niya. Tinanong ni Jordan kung okay lang siya, at sinabi niyang oo. Nagtataka si Jordan, bakit nandito si Isaac, at salamat sa pagligtas sa kanya. Tinanong siya ni Michelle Woojin kung bakit hindi nila pinapatay ang. At sinabi sa kanya na kumpirmahin ang kanyang mga pagpatay, at sinimulan niyang saksakin ang mga duwende sa sahig. Ang ilan sa iba ay natakot at mabilis na bumangon at tumakbo palayo. Napagtanto ni Jordan na nagpapanggap silang patay, at napakarami sa kanila ang nagpapanggap na kamatayan. Sinabi sa kanya ni Woojin na ang mga blood goblins ay medyo matalino. Lumilitaw ang ilan sa mga skelly boys mula sa paligid, at napagtanto ng goblins na sila ay sira. Pinapanood ni Jordan ang mga skelly boys na pinapatay ang mga tumatakbong mob, at sinabi ni Woojin na marami siyang inaasahan mula sa Mesha Guild, ngunit parang nagkamali siya. Nagalit si Jordan at sinigawan siya, ngunit hinawakan ni Michelle ang kanyang braso at umiling-iling ang kanyang ulo. Sinabi sa kanya ni Woojin na ang mga pangunahing kaalaman ng isang pinuno ay upang madama ang kanilang mga kasama na ligtas at mabawasan ang pagkabalisa. Siya ay humakbang sa isang duwende na nagpatuloy sa pagsasabing kung alam niya ang tungkol sa mga duwende mula pa noong una ay kailangan niya silang saksakin sa sahig. Hindi kailangan. At ngayon nakikita kung paano siya kulang sa pangunahing pamumuno, tila ang Mesha Guild ay labis na pinalaki. Nagalit si Jordan dito, at sinabi ni Woojin na tila nasayang ang kanyang oras sa pag-asa sa anumang bagay. Patuloy na nagalit si Jordan, ngunit humakbang si Kyle, na sinasabi sa kanya na naiintindihan niya ang sinusubukan niyang sabihin. Ngunit hindi na kailangang pukawin sila habang ang lahat ay nagtutulungan. Sinabi ni Michelle na tama siya at nagpapasalamat sila sa kanyang tulong. Pero bakit siya pumunta dito? Tinanong niya kung pinabayaan ba niya ang kanyang itinalagang lugar para lang kutyain sila. Sinabi ni Woojin na may nangyaring problema at itinuro sa likod na sinasabing nasugatan ng kanyang tanker ang kanyang binti. Pumasok si Gina at binati ang lahat. Tinanong siya ni Michelle kung paano ito nangyari at mabilis silang tumakbo ni Kyle para tulungan si Jenna. Sinabihan siyang maupo. Sinabi ni Ginar na ayos lang siya at bahagyang nababalisa dahil nagko-cosplay siya bilang isang nasugatan na lalaki. Nakita namin si Michelle na sinusubukang iabot sa kanya ang ilang potion at naalala ni Woojin na iba sila kay Sejin at sila ay tunay na tapat at sinusubukang iligtas ang mundo. Tumawa si Jordan, sinabing si Isaac ay pumunta sa kanila dahil hindi niya kayang alagaan ang kanyang sariling partido, ngunit siya ay sinusubukang turuan sila. Sarcastic niyang tinawag siyang isang mahusay na pinuno at sinabihan siyang tingnan ang kanyang sarili bago umatake sa iba. Hindi siya pinansin ni Woojin at tinanong ni Jordan kung naging mute siya o ano. Ngumisi si Woojin at iniisip kung paanong si Jordan ay katulad ng inaasahan niya dati. Sinabi ni Woojin na hindi siya pabaya at kasalanan ni Gina ang pagkawala ng kanyang paa. Si Gina, bahagyang naiinis, ay nagsabi na tama, sumang-ayon sa kanya, at sinabi na siya ay isang tulala na hindi nakinig sa kanyang pinuno at nagmamadaling pumasok. Palihim na sinabi ni Jordan kay Woojin na walang tangke, na hindi na siya maaaring umatake, kaya tiyak na dumating siya upang kunin. Tulong, tama. Sinabi ni Woojin na pumunta siya para doon, ngunit kung titingnan ang estado ng kanyang partido ay nagdududa siya na ito ay isang magandang ideya. Pagkatapos ay iminumungkahi nilang sundin nila ang kanyang pamumuno. Na sinasabing kung makikinig sila ng maayos ay masisiguro niyang ligtas silang lalabas sa piitan. Ibinato ni Jordan ang kanyang palakol sa sahig at inis na sinimulan niyang kaladkarin. Ngunit hindi niya papansinin ang sinabi niya at hinahamon siya sa isang one-on-one na ang nanalo ay nakakuha ng pinuno ng partido. Pinutol nito ang ilang artikulo ng balita tungkol sa Mesha Guild at maikling pinag-uusapan ang kanilang hinaharap sa Gaylord.
Mukhang kinakabahan at bakla ang Shanghai. Tinanong ni Org kung bakit siya kinakabahan at tumatawa na sinasabing dahil ito sa mga isyong lumabas na wala si Sujin. Kaya siya nag-aalala, tama ba? Pumasok ang isang lalaki at sinabihan siyang huminto sa pagsasalita at hindi siya dapat gumapang ng walang pahintulot. Pagkatapos ay sinabi na kapag wala ang surgeon, si Shanghai ang gumaganap na pinuno. Pinili ng lalaki si Sungwoo. He tells Gaylor to mind his manners and he won't ignore it next time. George smiles and asks what he'll do to him and they both begin to give each other a WW stare down. Sapat na ang sigaw ni Shinai at sinabing hindi sila dapat mag-alala at kailangan nilang magpatuloy tulad ng normal para kay Sujin. Sinabi niya na tama ang Georg sa diwa na kung ano ang malapit ng mangyari ay hindi pa nalilinaw ni Sejin. Sinabi ng Swordmaster na narito silang lahat upang patayin si Isaac, kaya pumunta sa pangunahing punto. Tinanong niya kung totoo ba na pumasok siya sa Ilima, Florida plus Dongjon. Sinabi niya na akala niya ay peking chismis, ngunit totoo, at nakita ng kanilang mga impormante sa Amazon si Isaac doon. Ang Swordmaster ay nagtanong kung sino ang mga miyembro sa loob kasama si Isaac. Sabi ni Shanghai, lahat sila ay hindi pangalan at hindi pa nila lubos na mapagkakatiwalaan ang mga ito. Sinabi ng Swordmaster na ito ay isang magandang bagay at siya mismo ang hahawak nito. Ngumiti si Shinai at sinabing mas gumaan ang pakiramdam niya dahil alam niyang hahawakan niya ito. Sinabi niya na ang pain na kasama niya sa piitan ay nagboluntaryo. Ngumisi si Georg, sinabing ang harsh kung tawagin silang pain, pero kung ang ibig sabihin nito ay mapapaalis na nila si Isaac, hindi na mahalaga dahil mamonopolize niya ang kanyang nimbus. The rest kinda ignores Cringe and the Swordmaster asked where it mangyayari. Sinabi sa kanya ni Shinhai na ang lokasyon ay Egypt at ito ay isang araw sa ika-negatibo, 6 na palapag at piitan. Humampas ito kay Jordan sa sahig at sina Michelle at Kyle kasama ang iba pang grupo ay nanonood habang sinasabi ni Jordan na natalo siya. Bumaba si Isaac sa pader at sinabi ni Jenna na minsan din siyang ganoon. Lumapit si Woojin kay Jordan at tinanong kung tutuparin niya ang kanyang pangako. Lumakad ito patungo sa piitan at iniisip ni Jordan kung gaano na siya katagal na lumalaban. Dahil walang humpay ang pag-atake ng kalaban. Sinabihan niya si Michelle na suportahan siya habang pinapalakas niya ang loob niya. Nagsimulang mabuo ang asul na aura sa paligid niya at muling tinutuya ang amo. Siya ay nagmamadaling pumasok kasama ang ilang Skelly Boys patungo sa Minotaur at ito ay umungol at nag-swipe ng sandata nito patungo sa kanya. Ang sandata ay tumama sa sahig at pagkatapos ay gumulong si Jordan mula sa alikabok ng pag-atake. Tinawag niya si Kyle na mabilis na sumugod at tumalon ng diretsyo sa Minotaur. Bumaba siya sa balikat nito at tumakbo pababa sa braso nito habang hinihiwa ito at sumali rin ang Skelly Boys. Nakita namin ang Skeleton Mage at Michelle na naghahanda ng ilang mga pag-atake at inilunsad nila ang mga ito sa boss na tinamaan ito ng direkta. Jordan looked over nervously at win against him, Woojin smirks. Kyle yelled out to Jordan and he turned around to see an attack coming straight to him, but we see his leg is stuck in the floor and it's too late to dodge, so he decided to block the attack instead. Narinig namin ang pagbagsak ng pag-atake at nagsimulang umiyak si Michelle at pinanood ni Kyle ang pag-atake ng Minotaurs na humahampas sa lupa, na lumilikha ng isang pader ng alikabok habang umuungal. Ngunit idinilat ni Jordan ang kanyang mga mata, nalilito, at nakita niyang binuhat siya ni Woojin. He asked Isaac what happened and asked to be put down while blushing. Woojin says if the princess wants to and drops him to the floor. Tinanong ni Michelle kung okay lang siya at sinabi ni Jordan na hindi siya nasaktan. Nagsimulang maglakad palayo si Woojin at tinanong ni Jordan kung saan siya pupunta. Sabi niya dahil nahulog ang tanker, kailangang may kumuha ng trabaho niya. Tinanong ni Jordan kung magiging meat shield siya. Nakita namin ang mga batang Skelly na naglalagay ng trabaho at patuloy na nagrereklamo si Jordan. Tinanong ni Woojin kung may iba pa siyang mungkahi at sinabi ni Jordan na babalik siya dahil kung may mamatay, mas mabuti kung siya iyon. Sinabi ni Woojin na ang pakikipaglaban sa binti na iyon ay pagpapakamatay at kung mamatay siya, kung gayon sino ang mananagot sa kanyang mga miyembro ng partido at sa halip na isakripisyo ang kanyang sarili, magsanay ng mas mabuti para hindi ito mangyari sa simula. At ang isang tanker ay hindi lamang isang taong tumatama.
Ang tunay na layunin ay payagan ang mga kasamahan sa koponan na umatake. Sumugod siya habang nagpapaliwanag at sinabing ipapakita niya ito minsan. Kaya panoorin mong mabuti. It cuts to dalawa and he's saying siya B. Person came to such a fancy place. Nakikita namin na si Francois ay gumagawa ng isang biro na nagtatanong tungkol sa kanyang paggamot at nagtatanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa Shabby. Tinanong ni Second kung bakit siya naroon at tiyak na wala siya rito nang walang dahilan. Sinabi ni Francois na importanteng bagay siyang dapat pag-usapan at kung hindi bakit niya dadalhin dito at pinagtatawanan si dalawa ND. Bob? Medyo nagalit si Second at tinanong ni Francois kung valid pa ba ang mga salitang let's save the world, which surprises. Pangalawa, sabi niya noong araw na namatay si M.R. Lee ay gumawa siya ng desisyon. Hindi sumasagot si Second, ngunit sa halip ay tumingin sa likuran niya kay Secretary Lee at pagkatapos ay sasabihin siyempre kapag nagpasya siya sa isang bagay. Sinisigurado niyang mangyayari ito. Tinitigan ni Francois si Lee at iniisip kung ano ang mali sa pangalawa at dobleng pagsusuri. Hindi nagbago ang isip niya. Ang pangalawa ay nagsasabi na binabayaran niya ang mga pabor ng 2 beses at ang paghihiganti ay 4 na beses. Ito ay bumabalik sa Minotaur at ito ay sumisigaw. Hindi makapaniwala si Jordan dahil walang pisikal na kakayahan si Woojin, ngunit nakakaiwas pa rin siya at eksaktong gumagalaw siya na parang nakikita niya kung saan sasalakay ang Minotaur. Pinanood niya si Woojin na nakangiti at sinabing walang pagkakataong manalo kung patuloy siyang umiiwas. Dumiretso si Woojin sa isang pader at nagtataka si Jordan sa ginagawa niya. Pinilit niyang sabihin sa kanya na lumingon siya sa likuran, kaya alam niyang dead end ang direksyon na tinatakbuhan niya. Dumiretso ang Minotaur sa dingding at tinakpan ni Michelle ang kanyang mga mata. Nagsimulang umiling si Gina na nagsasabing nagsisimula na itong si Jordan ay pinapanood ang usok at mga debris na lumilipad. Hanggang dito muna sa part na to. Salamat mga idol.